What's up, economic kids? Kami ang Economy Team. Ako si Mark Daniel S. Lagmay. Christian C. Taladro. Matthew M. Bergonio. Kanaya o Halil. At welcome sa vlog kung saan pag-uusapan natin kung ano ang alokasyon at kung ano ang mga nakapailalim dito. Pero bago yan, ano nga ba ang alokasyon? Ang alokasyon ay ang pamamahagi ng mga pinagkukunang yaman tulad ng lupa, paggawa, kapital at entrepreneur upang tugunan ang ating mga kagustuhan at pangangailangan. Layunin ng alokasyon na masigurong maayos, patas at epesyente ang paggamit ng mga pinagkukunang yaman upang masiguro ang kabutihang panlahat. Naisip niyo ba kung bakit tayo nag-aaral ng alokasyon? Nag-aaral tayo ng alokasyon upang mas lalo natin maunawaan kung paano natin mas tama o mas maayos na magagamit ang mga pinagkukunang yaman upang matugunan ang ating walang hanggang pangangailangan at kagustuhan. Mahalaga rin ito upang maiwasan natin ang kakapusan, magkaroon tayo ng matalinong pagdidesisyon at pagsasuli, at upang mas maging responsable tayo sa pagpili. Magandang araw, economic kids! At ngayong araw ay aalamin natin kung bakit mahalaga ang pamilihan at kung bakit ito ay nasa ilalim ng alokasyon. Kapag narinig natin ang salitang pamilihan, ang unang pumapasok sa isip natin ay palengke o tindahan. Pero sa ekonomiya, mas malawak ang ibig sabihin nito. Ang pamilihan ay isang lugar sistema kung saan nagkakaroon ng palitan. Ang mamimili ay bumibili ng produkto at ang nagbebenta ay nag-aalok. Dito rin natin nakikita kung paano maipapamahagi ang mga produkto at serbisyo batay sa demand at supply. Ibig sabihin, sa pamilihan nagaganap mismo ang alokasyon. Halimbawa na lang nito ay kung maraming bumibili ng bigas, tataas ang presyo nito. Kaya ang mga negosyante ay mas magproduce ng bigas. Sa pamamagitan din ng pamilihan, nalalaman din natin kung ano ang kulang, ano ang dapat dagdagan, at kung paano tutugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Bakit nga ba nakapailalim ang pamilihan sa alokasyon? Dahil ang alokasyon ay tumutukoy sa pamamahagi ng mga pinagkukunang yaman at ang pamilihan ng mismong mekanismo kung saan ito nangyayari. Sa pamilihan, nalalaman kung ano ang kailangan i-produce, magkano ang presyo, at kung kanino dapat mapunta ang produkto. Kaya hindi lang basta bahagi ng pamilihan. Ito ang puso ng alokasyon. Halika, aralin natin kung saan nabibilang ang kapitalismo at sosyalismo at ano ang market economy. Kapitalismo. Kabilang ito sa sistemang pang-ekonomiya dahil ito ay isang paraan ng pamahalaan o lipunan kung saan pribadong tao o negosyo ang gumagawa ng desisyon sa produksyon. Hindi ang gobyerno ang may kontrol. Kaya kalayaan sa negosyo ang umiiral. Sagot nito ang mga tanong ng ekonomiya sa pamamagitan ng supply, demand sa pamilya. Kaya kabilang ito sa sistema pang-ekonomiya dahil ito ay isang organisadong paraan ng pamamahala sa ekonomiya ng bansa sa ilalim ng prinsipyo ng kalayaan sa ekonomiya. Sosyalismo. Kabilang din ito sa sistema pang-ekonomiya dahil ito ay isa ring organisadong paraan kung saan ang pamahalaan ang nagdedesisyon kung ano ang dapat i-produce, paano ito gawin at para kanino. Layunin nito ay pantay na distribusyon ng yaman at serbisyong pantay para sa lahat. Sa madaling salita, kapitalismo at sosyalismo ay kabilang sa mga uri ng sistemang pang-ekonomiya dahil ang bawat isa ay nagbibigay ng ibang paraan ng pag-oorganisa sa ekonomiya ng isang bansa lalo na sa mga produksyon, distribusyon at paggamit ng yaman. Market economy o pamilyang ekonomiya. Ang market economy ay isang uri ng sistemang pang-ekonomiya kung saan ang mga desisyon tungkol sa produksyon, distribusyon at presyo ng mga produkto at serbisyo ay ginagawa sa pamamagitan ng malayang pamilyan o free market. Ibig sabihin, ang mga pribadong mamumuhunan, consumer at negosyo ang nagtatakda, hindi ang gobyerno. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Matthew M. Bergonio at ang ating tatalakayin naman ay ang dalawang kabilang sa sistemang pang-ekonomiya, ang command economy at mixed economy. Ano nga ba ang command economy? Ang command economy ay isang sistema kung saan ang pamahalaan ay ang kumokontrol sa lahat ng aspeto ng produksyon at distribution. Sa sistemang ito, ang estado ay ang nagmamay-ari sa mga salik ng produksyon tulad ng lupa, kapital, paggawa at entrepreneurship. Ang ganitong uri ng sistema ay sa kasalukuyan umiiral sa bansang Cuba at North Korea. Ang susunod naman ay mixed economy. Ang mixed economy ay isang sistema na nagtatampok ng mga elemento mula sa command economy at market economy, kung saan ang mga pamahalaan at mga pribadong sektor ay may magkasamang papel sa ekonomiya. Sa sistemang ito ay pinapayagan ang malayang pagkilos ng mga pamilihan,
subalit maaaring makialam ang mga pamahalaan. Sa sistema ring ito ay pinapayagan ang mga paggawa ng mga pribadong pagpapasya ng mga kumpanya o individual. Gayunpaman, ang pagpapasya ay ginagabayan ng pamahalaan. Magandang araw sa inyo mga ka-economic kids. Sa video na ito ay matututunan ninyo kung ano nga ba ang traditional economy, merkantilismo, at kung saan ito nabibilang. So una, ano nga ba ang traditional economy? Ang traditional economy o ang traditional na ekonomiya ay isang uri ng sistema pang-ekonomiya na kung saan ay mas binibigyang pansin ang mga nakaugaliang gawin o yung tradisyon ng isang bansa. Mas nakapokus ang bansang may traditional economy sa kanilang mga panandaliang pangangailangan at walang masyadong nakaaangat na mga kagamitan. Tulad na lamang nito ay ang barter. Ang barter ay isang proseso ng pakikipagpalitan ng isang gamit sa isa pang gamit na may katumbas o kaparehong halaga. Halimbawa nito ay ako ay mayroon akong damit at ang aking kaibigan may pagkain. So ako ay nangangailangan ako ng pagkain at ang aking kaibigan naman ay nangangailangan ng damit. Kung kaya't kami ay magbabarter o magpapalitan. Ang merkantilismo ay naniniwalang na payayaman ng isang bansa sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-angkat o pag-export ng produkto na mula sa ibang bansa. Sumikat ito noong 16th century sa Western Europe na may layuning magkaroon ng balanse sa pangangalakan na nagdadala ng ginto at pilak sa bansa. Dahil dito, naging napakayaman ng mga mangangalakal at producer tulad ng British East India Company na pinadetektahan ng Estado sa mga layunin at aksyon nito. So ang merkantilismo ay nabibilang sa mga sistemang pang-ekonomiya. Naway may natutunan kayo. Muli, ako si Mike Daniel S. Lagmay. Hanggang sa muli, paalam.